Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, landfill sa Davao City gumuho. Isa patay, 2 senior citizen nawawala. 2 batang ilang araw nang nawawala, natagpo ang patay sa loob ng abandonadong sasakyan sa Naga City, Cebu. 6 na DPWH officials kinasuhan ng Department of Agriculture sa Ombudsman kaugnay ng ghost project sa Davao Occidental. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isa ang patay, 2 ang sugatan at 2 pa ang nawawala matapos gumuho ang bundok ng basura sa sanitary landfill sa barangay New Carmen, Tugbok District, Davao City nitong Miyerkules ng hapon, Mayo 20. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente bandang 1:15 p.m. matapos bumigay ang tambak na basura dahil sa naipong tubig dulot ng tuloy-tuloy na malakas na ulan na tumabon sa isang bahay sa lugar. Kinilala ang nasawi na si Cristel, 31 anyos, residente ng Purok 8 at isang scavenger. Sugatan naman ang 16 anyos na lalaki at isang babaeng kinilalang si Lilibe. Patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang 2 senior citizen na sina Luisa, 78, at Rosita, 67. Patuloy ang search and retrieval operations ng pulisya, rescue teams, bumbero at City Government of Davao. Matinding lungkot at pagkabigla ang bumalot sa Naga City, Cebu matapos matagpo ang patay ang 2 batang unang iniulat na nawawala mula pa noong Mayo 17, Linggo. Kapwa residente ng sitio Tapon ang mga biktima na kinilalang sina Raymart Conag, 7 taong gulang, at Jeff Cian Abelyar, 7 taong gulang din, na natagpuan sa loob ng isang abandonadong sasakyan na may plakang ABM 7107 nitong tanghali ng Mayo 20. Batay sa paunang investigasyon, pinaniniwalaang naglalaro ang mga bata at posibleng natrap sa loob ng sasakyan hanggang mawalan ng pagkakataong makalabas. Ayon pa sa pulisya, nasa advanced state of decomposition na ang mga bangkay nang madiskubre kaya agad silang inilibing matapos ang retrieval. Tinutukoy ngayon ng mga otoridad ang eksaktong sanhi ng pagkamatay at iba pang detalye ng insidente. Nagpataas din ito ng panawagan sa mga magulang at komunidad na paigtingin ang pagbabantay sa mga bata upang maiwasan ang kaparehong trahedya. Naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ngayong araw si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. laban sa ilang opisyal ng DPWH at mga pribadong kontraktor. Kaugnay ito ng umano'y maanumalyang farm-to-market road project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 94 million pesos. Ayon kay Laurel, 8 kaso ang isinampa laban sa 6 na opisyal ng DPWH at 8 kontraktor dahil sa umano'y ghost projects na pinondohan sa 2021 national budget. Sinabi ng kalihim na personal niyang ininspeksyon ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos, ngunit wala umano siyang nakitang konkretong kalsada o bakal at dirt road lamang ang naroon kahit naiulat na fully paid na ang proyekto. May 7 opisyal pa na susunod na irereklamo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.